Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Sa mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Jermaine Season, and of course sa ating Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating Wirecast si Hero, and of course kasama rin natin sa ating live audio streaming si JP. At of course tayo po ay nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga FB browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, napapanood din po tayo sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast using the shortwave transmitters of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app at masusubaybayan na rin po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa inyong mga cellphones. Yan. Kamusta na po kayo? Naku, maulan pa rin. Hindi lang maulan, sinalubong pa tayo. Meron pang ilang mga lugar dito sa Metro Manila, lalo na papasok ng Metro Manila. Traffic, for example, dito sa may bahagi ng Marcos Highway, patungo ng Katipunan, grabe. Meron yata aksidente dyan eh. Paglagpas ng tulay, papuntang Katipunan. So, yung mga natatraffic, konting pasensya pa, konting habaan pa. Kung may maihahaba pa. Anyway, alright, sige. So, ang pag-uusapan po natin, mamaya may nangungulit sa akin dito at pag-usapan daw yung basura na nakita sa buong metro sa iba't ibang lugar na mamaya po, hayaan nyo po, tatalakayin natin yan. Pero unahin muna natin to dahil tinutukan din ito ng sambayanan ng taong bayan itong impeachment trial kahapon, lalong-lalo na dito sa ginawang direct examination ng depensa. Okay? So mamaya po makakasama rin natin dyan. Maraming mga naging usapan dyan. Parang nagkaroon na naman ng drama-rama sa Senado kahapon. Ano nga sabi ni Senate ni presiding officer, Senator Chis Escudero, merong ginamit na generational divide. Tapos may spanking pa, etc. Mamaya pag-usapan natin yan, may makakasama po tayo dyan. Pag-uusapan natin yan at marami pang iba, okay? Pero unahin din natin to dahil may balita tayo galing sa SWS, sa Social Weather Station. Sabi po ng SWS, tumaas ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Tumaas daw po ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Batay po sa pinakahuling survey nila ng Social Weather Station, SWS, 42% ng ang nasabing nasisiyahan. 42% ang nasabing nasisiyahan sila sa performance ng gobyerno. 40% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan habang 17% ang hindi makapagpasya. Kaya naman, mula sa record low na negative 13 nitong Marso, umakyat ang net satisfaction rating ng Marcos administration sa +1 nitong Hunyo sa neutral. Okay? Mula sa negative, naging neutral. Isinagawa po ng SWS ang second quarter 2026 survey noong June 20 hanggang June 29 o bago mag-State of the Nation address si Pangulong Marcos Jr. Sa 1,200 Pilipino. Yung survey ginawa sa 1,200 respondents. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Leo La Rosa, Director ng Communications and Information Technology ng Social Weather Station o SWS. Director Leo, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Ray, at sa inyong mga taga-subaybay.
Magandang umaga po. Thank you po for indulging us sa ating programa. Ito pong bagong labas na SWS survey, lumalabas po dito na tumaas na punta sa neutral. From a -13 na punta sa neutral, +1 ang Marcos administration. So, can you tell us paano po nyo isinagawa itong survey na ito out of the 1,200 respondents? Bali po, ang pagtatanong namin tungkol sa topic na to, meron po kaming isang tanong muna na nagtatanong ng overall satisfaction with the present national administration. Tapos, may battery of questions po, a total of 17 issues kung saan tinatanong namin ang respondent, gaano po kayo nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa mga sumusunod na programs or activities. At a total of 17 subjects po ang na-test namin noong June survey namin. So yun po, doon namin nakita na out of the 17 subjects ay nag-improve po ang present national administration sa 12 subjects. Habang nag-decline naman po sa 3 subject at steady lang po sa isa. So yun po yung mga findings namin. Marami pong issues to, pero kung iisa-isahin po natin, masasabi lang namin na ang pinakamataas na gains na nakita over the past quarter ay yun pong ensuring that no family will be hungry. Yun po yung may pinakatataas na gains. Habang tumaas din po yung developing science and technology. Tumaas din po yung creating job opportunities. Yung ensuring efficient public transportation. Ensuring food security. Defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea. Helping the poor. Ensuring oil companies don't take advantage of oil prices, improving children's education, generating solutions for the rising oil prices, and fighting inflation. Tapos tumaas din po yung implementing housing programs for the poor. So, base po sa mga issues na yan na nag-improve, no? So talagang naramdaman po yung mga fuel subsidies na isinatupad ng government for the PUV drivers, halimbawa, at saka yung mga subsidies na pinamigay doon sa fisher folks. Na kailan po, mga April po naganap yun. So yun po. So yun po ang mga indicators na nakita natin. Tapos siyempre yung pag de-escalate ng US-Iran war. Nagkaroon pa ng konting katahimikan para kahit papaano hindi po ganun ka tataas ang spike ng mga oil prices dahil nga po nagkaroon ng ceasefire noong April. So yun po yung mga isa sa mga nakikita naming malamang dahilan kung bakit itong mga specific 12 subjects na to yung mga nag-improve. Alright, 12 subjects, pero kung batay po sa aking pakikinig, so more on nakitaan ng improvement sa pagtugon sa inflation, pagtugon sa kagutuman, pagtugon sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati sa science and technology. Sa aspeto po ng corruption, fighting corruption, kamusta po naging resulta ng inyong survey? Yan pa rin po ang isa sa mga patuloy na problem area ng ating kasalukuyang administrasyon. Sa dalawang issue po na yan, ang isa sa pinakamalalang subject ay yung eradicating graft and corruption in government. Ito po ay bumaba pa. Kung mula ng March hanggang June, bumaba ito ng 4 points. From -10 to -14. So, yes, patuloy po na problem area po ng ating pamahalaan ang issue ng corruption. At hindi naman po katakataka dahil kahit nung kailan po nagsimula ang impeachment trial at even before that, yung usapin po ng flood control scandal.
So yan po yung mga tumatatak din po sa loobin ng ating mga kababayan, kung kaya't isa po 'to sa pinakamalalang problema sa scorecard ng governance ng present national administration. When we say from negative 13 to positive 1 or neutral ang Marcos administration, ibig sabihin po niya, para lang maliwanag po sa ating mga kababayan, lahat, ibig sabihin, yung perception o yung paniniwala ng mga respondents po ninyo, pag sinabing Marcos administration, it entails the whole government bureaucracy under the present administration. Tama po ba yun? Mga ahensya, performance ng mga ahensya ng gobyerno? Ang tanging definitive question lang po namin ay sa pangkalahatan, kung gaano po kayo nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa kasalukuyang administrasyong nasyonal. Nasa sa respondent na po kung paano niya iintindihin yun, pero as parang in a general sense, it involves, yes, everything. At sa totoo, hindi nga namin binanggit ang pangalang Marcos. Ang pag-implement po namin dito ay yung kasalukuyang administrasyong national or present national administration. Understood naman po ng mga respondents natin yan. So that means pwede, kasi tulad yan yung very good rating sa youth with basic education sa elementary at high school. Pwedeng ang paniniwala diyan is from DepEd, ano po? Yung yung helping the poor, pwedeng sa DSWD, pwedeng mapunta. Opo. Tsaka yung posible po yan. Creating policies that will generate job opportunities, nakakuha ng positive 51, pwedeng sa DOLE, pwedeng sa TESDA, ano po. So, yung pangkalahatan, ano po na Alright. Tama po. Pero yung negative 13 to positive 1 or neutral, malaki po yung tinalon nun. Tama po ba yung perception ko doon? Malaki ba yon yung pagtalon na yon? Yes, significant po siya. Pero sa halip na siguro just to be conservative about it, significant po siya from negative tapos naging neutral, positive na po siya. It's more of not more of things are getting better, but more of it's a partial return to normal. Okay. Dahil nga po dahil sa pagiging medyo mas matahimik na sitwasyon sa Middle East, tapos itong mga nakatulong po yung mga targeted subsidies. So kahit nananatili pong mataas yung inflation rate, nasa 6.4 pa rin po tayo, although mas mababa po siya kumpara sa April. Yun po yung mga nakatulong doon, yung relative peace sa Middle East, tsaka yung mga targeted subsidies. It's more of going back to normal, partial return to normal. Kasi mas mataas pa rin po, for example, yung net satisfaction rating noong November of 2025. So it's getting there, but it's a jump, it's a recovery from the record low, pero it's not as high as before, pero partial return lang po. Ayun, partial return to normalcy. Tama po ba yung term na yan? Partial return to normalcy. Tama po. Okay. So, kung partial return to normalcy, siyempre may mga, ang gaganda, may mga dami mga positive areas na nabanggit po ninyo. Pero nabanggit nyo rin yung corruption, fight against corruption na nanatiling mataas pa rin. Mataas ang dissatisfaction. Bukod sa paglaban sa korupsyon, wala na po bang ibang nakikita ang yung survey na mababa ang satisfaction rating ng Marcos administration? Historically po, patuloy na mababa din ang fighting inflation. Okay. Next to fighting corruption, following closely behind ang fighting inflation in terms of yung lowest net satisfaction rating. So, gaya po na nasabi ko, no, dahil nasa high 7%, nasa high 6% yung inflation, nananatiling mataas po yung dissatisfaction sa fighting inflation. In the past, the only way na ma-alleviate yung dissatisfaction with fighting inflation was to keep inflation at 3%. Ganun yung nagkakaroon. At yun po, so yung dalawa pong yun, yung nasa poor area, yung
Number one, yung fighting graft and corruption, and yung fighting inflation. Alright. Okay. So, sa puntong ito, ano po ba ang pwedeng asahan ng ating mga kababayan batay dito sa naging pinakahuli niyo pong survey? Ano pang dapat na asahan ng ating mga kababayan? Ano pang dapat gawin ng administrasyon to improve their rating much more? Sa tingin niyo po, saan sila dapat mag-concentrate? Anong dapat nilang bigyan pa ng pansin? Unang-una, yun pong two major problem areas. Kung mas bibigyang attention pa ang itong usapin tungkol sa corruption, isa yan sa pinaka mabilis na paraan siguro na patuloy na ma-improve ang pagtingin sa kasulukuyang nasyonal. Pero marami na rin po silang good points kung ipagpapatuloy nila ang yung mga pagtulong sa mahihirap tulad ng mga nangyari na po ng mga targeted subsidies at lalo pa nilang pag-iingan yung mga may positive points na tulad ng ensuring efficient public transportation. Kung patuloy nilang ipag-iingan yung helping the poor, tapos yung pag-i-ensure na ang mga oil companies ay hindi nananamantala sa pagpapresyo ng kanilang mga produkto, maaasahan natin na mas lalo pang gaganda. Kasi galing na nga po sa record low, so there's no way but up. Unless may mangyari na namang malaking krisis. Pero kung wala man, yun yung maaasahan natin. Sana makabalik sa normal levels na kagaya ng nakita natin in the past years. So, yun po. Alright. With that, Director Leo Rando La Rosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin for sharing us this information regarding dito sa latest net satisfaction rating ng Marcos administration na hinatid po ng SWS. Thank you very much po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Si Communications and Information Technology Director ng SWS, Director Leo La Rosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan stranded pa. Ano tong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang mayalam.
Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At tulad po na nabanggit ko kanina sa bungad ng ating programa, isa po sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito at kang hihimayin at aalamin yung mga nangyari dito sa pinakahuling impeachment trial kahapon. Laban dito kay Vice President Sara Duterte. Medyo naging madrama ba? O may namuubang sabi nga ng ibang kakilala ko, mukhang may namuong mini teleserye kahapon sa Senado at mukhang umalingaw-ngaw tuloy yung generational divide, yung mga ganyan pa, at saka yung usapin pa tungkol sa etiquette, yung courtesy and etc. dyan sa Senado. Pero alamin muna natin mismo sa pananaw ng isang kilalang pantas sa batas. Yan. At kilala rin sa tawag na Pinoy Street Lawyer. Oo, di ba? Yan. So, na-interview na natin siya at nagbabalik siya muli dito sa ating programa upang tayo ay bigyang gabay at malinawan sa mga nangyari kahapon. Walang iba, makakasama po natin dyan si Attorney DJ Jimenez, ang ating Pinoy Street Lawyer. Attorney Jimenez, Attorney DJ, magandang umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating pong mga nakikinig. Salamat po sa pag-imbita muli. Ay kami po ay dapat magpasalamat at muli po nyo kaming pinaunlakan ngayong araw na ito. Attorney, siguro parang overview lang, kamusta po ang naging assessment niyo sa nangyaring impeachment trial kahapon? Well, unang-una po sa lahat, yung gadang balitaksakan naman, paminsan-minsan po ay normal naman yan sa isang korte, no? Kung ito po ay isang korte, yan po ay minsan may debating nangyayari sa mga abogado. Kaya lang nakakalungkot po kasi ito po ay isang impeachment proceeding. Mhm. Madaming nanonood at ang focus dapat nito ay yung issue sa na pinag-uusapan, pero tila napunta sa mga abogado. Yun lang yung medyo yun lang yung hindi kaaya-aya, parang tila naliligaw na tayo. Imbis na pag-usapan ng issue sa impeachment court, napunta ang focus sa mga lawyers, Pero ganun pa man, yun nga, sabi ko, hindi minsan maiiwasan yung pagdedebate, pero napakahalaga po, ano mang henerasyon kayo, importante po yung very respectful ang trato, hindi lamang sa korte, kung hindi sa testigo, at kasama na rin yung abogado. Kami yung mga abogado dapat very respectful, mabagal magsalita para naiintindihan at mahinahon. Yun, okay. So, walang usapin dapat dito tungkol sa, sabi ka ni Senator Chis Escudero, generational divide. Maaari po siguro kasi ako naman po, matagal na nga po tayong nagpa-practice. Hindi naman po nila lahat, pero tila yung mga mas batang abogado minsan ay tila nagiging impatient at meron din namang mga veterano na impatient din, So minsan ay depende rin siguro sa mood. Baka mali ng gising, pero normally sa korte ang isang kaso ay maaari mong maipanalo kung ikay may husay sa tinatawag nating written advocacy, yung paggagawa ng mga pleading, argumento, at yung pangalawa naman yung oral advocacy, kung paano mo ipakita ang kaso sa korte, yung trial techniques mo. Kaya importante po na yun gaya ng sinabi ko, very respectful. Tama naman po yung hintayin mo munang magsalita, tapos minsan pa nga po, magpapaalam ka sa korte, Your Honor, may I say something? Kapag pinayagan ka, saka ka magsalita. At kung nagsasalita yung kabila, hintayin mong matapos, at pwede mong itaas yung kamay. Hindi nakukuha sa init ng ulo. Hindi lamang naman po sa korte, kung hindi kahit sa pang-araw-araw na pakikipagtapwa, di ba? Hindi kailangan galit dapat. Now, Mahinahon na.
Okay, now going to the case dun sa naging trial kahapon mismo. Do you think Attorney DJ na ipresenta ng maigi ng prosecution ang testimonya ng kanilang witness na si COA Auditor Zailin Maydel Ocampo pagdating sa confidential funds? Kasi ano po yan, pupunta tayo doon sa articles of impeachment. Hindi naman porke nagdidiskusyon ng tungkol sa confidential fund, kahit anong sabihin doon ay pasok na. Ang charge po sa Article 4 po ata yun ay yung appropriation at saka ano ba yung isa, tatlo eh. Mhm. So, ang napatunayan naman, I think, malinaw na may paglabag tila doon sa proseso. Mhm. Kaya lang, malinaw din na naipakita naman na subject pa sa apela o motion for Mhm. disallowance. So, Okay. yun yung medyo mga crucial na kung babasihan natin ng legal na usapin inano kasi naka-MR or naka-appeal pa, hindi pa final Mhm. yung disallowance. Yun yung Mhm. malinaw. Pero merong disallowance at ang naging basihan ng disallowance ay tila yung hindi pagsunod Mhm. sa mga tamang proseso. Yun yung mga naipakita. Ngayon, itong hindi paglabag sa tamang proseso, kung tutusin, pwede mong i-argue na misappropriation yan dahil hindi mo sinunod yung dapat na paggamit, ginamit mo sa iba. Kaya lang, sa konteksto ng impeachment, di ba? Siyempre, tinatawag nila BP Sara Lustay o kung ano man. Na tilang ipinapakita, si Sara mismo ang naglustay ng pera. Yung ganong klaseng naratibo, medyo kailangan ipapakita mo na talagang Na siya mismo. ginamit niya for her Or own. inappropriate niya sa sarili niya. Pero kung ang naging basihan dun sa articles of impeachment sana ay hindi mo na lang sinunod yung proseso at ito ay violation ng saligang batas, baka mas madali eh. Kaya lang may naratibo na tila ipinapakita eh. So, depende pa rin yan how the senator judges will appreciate. Kasi sabi ko nga po, legal and political process yan. Yung talagang fix na ang pag-iisip na gustong i-convict, pwede pa rin yan sabihin eh, hindi. Misappropriation na yan. Dahil di mo sinunod. Although, yun nga, kung ikaw naman yung nasa kabila, hindi pa nga final. Di ba? So, ano yan, medyo hindi kasi yan purely legal eh. Kaya mahirap sabihin na tama o mali eh. Okay. Parang ano yan, parang nasa may gray area yung Article 1. Yun ba nasa natin? Yung interpretation po nung article na yun, ano ibig sabihin ng misappropriation? Ano ang ibig sabihin ng misuse? Yan yung tila vague, no? In a way, depende kung paano ipapakita ng prosecution. At so far, ang pinakita siguro nila, misuse yan kasi hindi ginamit sa tama. Pwedeng ganun ang kanilang argumento. Pero kung ang naratibong pinapakita nga, hindi, nilustay yan ni Sara eh. Yung iba naman na gusto o maging pabor sa Vice President, sasabihin, pakita niyong siya ang gumastos. Pakita niyong para sa sarili niya. So kaya, in that sense, it can go either way dahil nga legal and political process ng impeachment. Alright. Pero ano pa, hindi pa tapos siya kasi meron pa ulit ngayon. Ano po, yes, Attorney DJ? Actually, patatawag nila yung mismong taga-OVP. So malaking bagay yan. Alam mo, yung pagtawag ng isang ano ba yan? hostile witness na tinatawag, no? Hostile witness yan, di ba? Hostile witness. Ang hostile witness naman ay depende. Normally, kung testigo ng kabila, tinawag mo, pwedeng masabing hostile witness. Or pwede rin testigo mo, pero kung ang mga sagot nagiging hostile at hindi pabor sa'yo, magiging hostile witness na siya. At sa proseso ng isang court proceedings, pag ang isang testigo na ginawa mong testigo, tapos naging pabor ang sinasabi sa kalaban, pwede mo na ipadeklara sa court na hostile witness at pwede ka na magtanong ng mga leading question. Okay, yun. Buti nabanggit niyo yan. Nabanggit niyo yung leading questions.
Kasi 'di ba naging usapan din kahapon diyan sa impeachment trial. Naging issue pa nga, naging ano pa nga naging center stage pa 'yan, yung leading questions at misleading questions. Opo. Kailan ba talaga pwedeng gamitin at hindi pwedeng gamitin based on the rules of court yung mga Ayan, leading ano yan, questions ano, at misleading questions? pag testigo mo, hindi ka pwede magtanong ng leading question kasi hindi mo pwedeng i-suggest yung tanong eh. Hindi mo pwedeng itanong, ninakaw ba niya? Sinasuggest mo na yung pagnanakaw. So dapat ang tanong mo ay anong ginawa niya doon sa pera kung mayroon man. Yun yung mga hindi leading. At yun na binabawal lang kung testigo mo. Ngayon, kung magko-cross-examine yung kabila, yan, pwede mo nang tanongin ng leading question. Ngayon, yung misleading, iba naman yun. Yung misleading, it's a borderline na medyo tricky yung question mo eh. Halimbawa, misleading kasi meron kang ina-assume na fact na hindi pa naman na-establish. Tapos tinanong mo siya doon. Pwedeng objectan yun na misleading, Your Honor, because there is no testimony on the part of the witness na kinuha nga niya, parang ganun. So, yung misleading pag inobjectan naman yan, sinusustain ang objection. Pakiwari ko, baharing nalito lamang si Atty. Ferrer dahil nga emotions are high, pinanindigan na lang. Baka ang iniisip niya siguro, instead na misleading, baka yung mga tricky questions yung iniisip niya. O baka naman ang dinig niya, leading question is not allowed. Baka yung akala niya reference sa kanya. Hindi natin alam. Alright. Pero siguro, hintayin natin na magbigay ng pronouncement ito kasi ang pumontra naman doon sa pinost ni Atty. Ligutan ba yun? Is Atty. Season hindi mismo yung Atty. Ferrer na kung nagkamali man siya hindi naman yan mortal sin. Kung hindi tayo perfecto sa trial, kaya nga trial yan boss trial and error. Okay, pero napakinggan ko yung naging pahayag dyan ni Atty. Ligutan na sabi niya, kung may nasaktan siya o may nasaktan doon sa naging sorry, pero hindi niya I think hindi niya buburahin o hindi niya tatanggalin dahil ano daw yan yun, free speech niya yan nasa rules yata ng trial court na nagsasabi na bawal bawal ang mga bawal talaga misleading. I mean, bawal naman talaga kahit nga saang hindi mo pwedeng kailangan mga lehitimo yung tanong mo. Okay, sige. Now, going on other issues, itong siyempre hostile witness ito, sa tingin niyo po ba this is going to be a very precarious situation para sa prosecution? Baka imbes na naging pabor sa kanila to, quote unquote, madisgrasya pa sila. Ganun na nga. Kung alam mo, napaka-dangerous niyan Pagtatawag ka ng isang testigo na hindi mo alam ang sasabihin. Nako po. Medyo talagang borderline. Pero siguro, yung skills ng kanilang mga senior prosecutors ay mananaig naman. So we have to wait and see, Attorney DJ, Opo. mamaya. Okay. Opo. Now, Opo. ito pa, sinampahan ng kaso ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng grave threats dahil sa kapag Oo nga po. sabi niya, di ba, kukuha ako ng Nakita ko papatay nga po. kay Pangulo, ganito, First Lady. Will that have an effect on the impeachment Sa trial? tingin ko, meron. Sa tingin ko. Kasi una sa lahat, yung inciting to sedition, dinismiss na. So yung naratibo na bordering towards sedition yung ginawa ng Vice President, pwedeng sabihin burado na yan. Dinismiss nga yung criminal case. Ngayon yung yung ang nakakatakot naman sa grave coercion dahil hindi natin alam kung titestigo ang presidente, ang First Lady at ang Speaker. Pag sila hindi nagtestigo, talagang madidismiss ang kaso. At posible rin, at the stage ng trial court, kasi may constitutional duty yung huwes na mag-issue ng warrant at mag-determine ng probable cause para mag-issue ng warrant. Kung makita niya sa record, sandali, wala namang clear evidence of actual fear on the part of the offended party, pwede rin nga i-dismiss yun. Kaya medyo hindi ko alam kung bakit pinipilit or pinilit pang isampa yun. Ako, on the lens of a prosecutor, mas maganda na yung may gray area sana. Kaya lang sinampa nila So, baka siguro confident din sila na magpo-prosper to o matagal pa bago
ma-dismiss kung sakali man. Pero meron kasing right to speedy trial Yes, din ang oo. akusado. Oo. Pwede niya talagang ipilit na paspasan. At yun nga, gaya ng sinabi ko, kung magtestigo, hindi sigurado kung magtestigo at kung magtestigo man, no? Imaginein mo, 2 years after mo sasabihin yung fear mo. Parang pwedeng sabihin afterthought din yan. Kaya medyo risky po, risky. Pero estratehiya po nila yan eh. So hindi natin pwedeng questionin kung tama o mali. Yung nabanggit po ninyo, Attorney DJ, yung the right to speedy trial. Pwedeng pwedeng gamitin ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Opo, whether you are the Vice President, you are an ordinary accused, yan po ay karapatan mo. At yan ay nasa saligang batas, sa Bill of Rights. At meron ding rules of procedure na tinatadhana yan, na one day, one witness rule, no? Ibig sabihin, sa isang araw, kailangan matapos yung testigo mo, mga ganyan-ganyan. Alright. Okay. So, tulad na, ulitin ko lang, Attorney, kung sakali na madismiss itong kaso ng grave threats, parang parang magiging sa pananaw ba ng isang tao, ordinaryong mamamayan, magiging mutin academic na yung yung sa punto Article 4. Kasi ang nangyayari sa impeachment parang pagpapakita sa taong bayan eh. So sa punto de vista ng mga nanonood, pwedeng makaapekto. Pero sa senator judges, pwede pa rin nilang sabihin, iba ang impeachment, iba ang criminal case. Yun lang. So pwede nilang gawing comparison yun, yung iba yung trial, iba yung sa korte, iba yung dito sa impeachment trial. Yung gano'n na pwede mangyari. Okay, so Pwede nilang i-argue. Okay. So antabayanan din natin 'yan. Pero ito pa isa. Sasamantalahin ko na 'to, Attorney DJ. Si Pastor Kibuloy siguro. Pastor Kibuloy. Ano ba 'to? Extradition treaty. Alam po ninyo, nung panahon pa ng Pangulong Duterte, inaabangan ko na mag-request ang Amerika dahil meron po tayong obligasyon under the Palermo Protocol na tayo ay susunod sa mga alituntunan ng mga krimen kagaya ng human trafficking. Kahit walang treaty nga, may undertaking ka na dadalhin mo doon sa kung sinong humihingi at dapat may batas ka ng anti-human trafficking law. Kaya lang, hindi naman nag-request ang Amerika at ngayon nag-request. So, ang tanong dito, meron din tayong obligasyon bilang bansa na sundin yung Palermo Protocol kasama na yung bilateral treaty agreement. Kaya lang, ang naging komplikasyon dito ay yung nagkaroon ng kaso na So yung kaso na yun kailangan hingin ang consent ng local court. So sa dulo, babalansehin natin yung treaty obligation, babalansehin natin yung karapatan ng local court, tapos babalansehin din natin yung karapatan ng akusado. Kasi maging Pastor Kibuloy ka man, o maging ordinaryo mamamayan ka, may karapatan ka sa due process, may karapatan ka na to confront yung mga testigo, may karapatan ka sa speedy trial. So pag in-invoke yan ni Pastor Kibuloy, walang magagawa ang gobyerno. Kailangan munang tapusin at bigyan siya pagkakataon na makonfront yung mga testigo sa kaso niya dito sa Pilipinas. Yan ay babalansehin. So yun sana yung susunod ko itatanong, Atty. DJ, paano kung may existing cases siya dito sa Pilipinas? Sa ating pong rules on extradition, ay nire-require na hingin ng consent ng local court kung saan ito'y naka-file. So kailangan matapos muna yung local cases na dito? Depende po. Depende. Pwede rin kasi kung tapos na yung prosecution evidence, pwede pa rin isuspend ng korte. Okay. Opo. Pwede isuspend ng korte in favor of the extradition. Ganun ba, Attorney? Pwede din po. Depende kung hindi rin naman mag-o-object yung akusado. Alright. So, ganun po. So, maraming salamat po Thank you. Inyong Thank you very much, Attorney. Nabigyan tayong pagkakataon na mabigay itong mga na mga kuro-kuro na ito. At yun nga importante talaga na balansehin ang interes ng Estado sa kanyang treaty obligations, balansehin ang
korte na may karapatang duminig sa kanya dahil may jurisdiction na, at balansehin yung karapatan ng akusado. Pero sa dulo, ang pananaw ko po, magpiprevail yung Bill of Rights, yung saligang batas. So talagang maghihintay ang extradition. Ayun, okay. Kung gaano katagal yon, depende sa korte na lang. Ano ho? Depende po sa korte kasi yung right to confront the witnesses, pagka yan ay prosecution evidence, paano kung natapos na? Oo. Diba? So di man na mai-invoke, pero pwede pa rin niyang i-invoke yung speedy trial. Pero kung sasabihin ng korte, sige, pagka ikaw ang magtitestigo, yung Amerika, utusan kong ibalik ka. Pwede rin yun. Ayun, So, pwede rin yan po pala ay, yun. kasi doon sa ating rules na inimplement ng Korte Suprema, kung sino yung nagre-request siya, magbabayad ng collective interest. Okay. Kaya wala naman tayong wala tayong logistics problem sa Pilipinas. Alright. With that, Attorney, again, maraming salamat. Sana huwag kang magsawa sa aming mga request, ha? Na Maraming salamat din po. Thank you. At pagdasal natin ang ating bayan at sana po yung mga nabiktima ng baha ay okay naman, nakaka-recover na. Thank you very much, Attorney DJ Jimenez. Salamat din po. Thank you. Ang ating good morning. Ang ating Pinoy street lawyer, Attorney DJ Jimenez. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako'y patuloy na sumusubaybay sa nalalabing bahagi ng ating programa dito sa Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang ating Balitang Global. Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global. Ating Balitang Global, rocket na may dalang Chinese satellite sumabog ilang sandali matapos mag-lift off. Sa loob ng 85 segundo, sumabog ang Long March 7A rocket ng China matapos itong mag-lift off sa Wenchang Space Launch Site sa isla ng Hainan. Ayon sa ulat yan ng CNN International. Ang Long March 7A rocket ang tinuturing na workhorse ng Beijing Space Program, dinisenyo ng China Academy of Launch Vehicle Technology na isang subsidiary ng China Aerospace Science and Technology Corporation, isang kontraktor na pag-aari ng Estado ng China. Ambisyon ng China na manguna sa space science pagsapit ng taong 2050 kung saan mahigpit ang kakompetensya nito ang Estados Unidos sa larangan ng reusable launch technology, moon research at satellite launches. Una nang sumabog ang unang pag-launch ng Long March 7A rocket noong taong 2020, samantalang naging matagumpay ang ikalawang launch nito noong March 2021.
Balitang Global. Balitang Malapit nang ma-develop ang gamot upang mapagaling ang may sakit na hepatitis C. Ayon sa report ng BBC News, pinahayag ni National Health Service National Medical Director Professor Frankie Swords na nangunguna ngayon ng Inglaterra sa pagsugpo ng hepatitis C bago sumapit ang taong 2030. Batay sa resulta ng pag-aaral at testing gamit ang antiviral tablet na iinumin sa loob ng 8 hanggang 12 linggo, maaari nitong mapagaling ang 85% ng may mga hepatitis C cases. Ang hepatitis C ay isang silent disease na kapag hindi agad nagamot ay may malaking potensyal na ikasira ng atay na maaring mauwi sa kamatayan. Meron tinatayang mahigit sa 59,200 adults ang may sakit na hepatitis C sa England nitong 2024. Nakukuha ang sakit na hepatitis C sa pamamagitan ng pagpasa ng kontaminadong dugo na may hepatitis C virus tulad ng paggamit ng needles o karayom na infected ng nasabing virus. Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global. Alright, at yan po ang ating balitang global, okay? Balita yan mula sa yung sa racket sa China, and then yung pag-develop ng isang gamot para sa hepatitis C sa Inglaterra, okay? Mas yan yung hepatitis C, medyo delikadong sakit din po yan. Pero para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan sa iba pang kaganapan sa labas ng bansa, 6 na katao po ang tinatayang naiulat na nasawi. 6 na seafarer na ang nasawi. Hindi ko lang ma-confirm kung Pilipino, kung lahat ito Filipino seafarer, pero 6 ang naiulat na nasawi dahil sa pag-atake ng Houthi rebels sa isang cargo vessel sa Red Sea. Okay? Itong mga Houthis po kasi, itong mga Houthi rebel ay binabakapan o sinusuportahan ng Iran. Okay? Kaya ito pong ating Department of Migrant Workers ay muling nananawagan at naglabas ulit ng isang kautusan o resolution, lalo-lalo na sa mga manning agencies, na huwag payagang dumaan itong mga cargo vessels, cargo tankers na may lulang mga Filipino seafarer sa Red Sea dahil nga po medyo delikado. Alright, sabi nga may mga naitala na pong namatay. Natatandaan nyo, may mga na-interview tayo mula sa DMW na may nasawi ng tatlo. Okay? 3 Filipino seafarer dahil sa mga pag-atake dyan sa Red Sea. Kaya nananawagan muli at magpapalabas ulit ng parang isang memorandum o resolution ang DMW sa mga shipping companies o manning agencies na nag-i-employ ng mga Filipino seafarers na sakay ng mga barko na dumadaan sa Red Sea na wag na munang dumaan doon, okay? Dahil napakadelikado. So, Strait of Hormuz, talaga naman delikado, dahil naman sa US at Iran. Ngayon dito naman sa Red Sea. Yan, okay? So, yan. So, bantayan po nating mabuti at yung ating mga kababayang Filipino seafarers. Hindi lang mga Filipino seafarers, kundi iba pang mga nationalities na nasa larangan ng seafaring industry, sumasakay sa mga barko, ang nalalagay ang buhay sa peligro, sa panganib. Okay? Alright. Ngayon, basura dito, basura doon, basura dito, basura doon. Okay? Tambak ang basura. Talaga naman, sea of garbage. Ano ba sabi ni Secretary Hison ng DPWH? Garbage crisis. Di ba? Dahil sa mga naglabasan, nagtambakang mga basura sa mga estero, sa mga ilog. Yung iba nga po, galing sa dagat, pumasok inland. Sus Mario Joseph, hanggang ngayon po, hindi pa sila tapos linisin yan. Okay? Sino bang may kagagawan yan? Di ba tayo? Tayo rin yan eh. Hindi naman natin pwedeng isisi lahat sa gobyerno yan. Tayo yan eh. Tayo yung nagtatapon ng basura sa hindi mga dapat itapon. Tayo yung nagtatapon ng basura sa dagat. Tayo nagtatapon ng basura sa ilog. Mga patay na hayop, tinatapon natin sa ilog. Meron pa nga ako nakita, kama eh. Kama. Palutang-lutang sa ilog. Di ba?
kama, sopa, minsan nga may rep pa eh. Oh. Di ba? Oh, may mga lalaking mga styrofoam, etc. etc. Lutang sa ilog, okay? Paano susolusyonan yan ng gobyerno kahit ano pong gawin ng gobyerno kung tayo mismong mamamayan walang disiplina sa pagtapon. Pero sinabi nga ng Pangulong Marcos Jr., sabi ng Pangulong Marcos Jr., ang problema kasi hindi mo rin masisi daw yung tao. Sabi ng Pangulo sabi ng Pangulong Marcos, sabi niya, hindi mo rin masisi dahil walang pagtatapunan. Okay, minsan nagkakaroon ng problema sa pag-pick up ng basura sa mga kabahayan, di ba? So, ika nga sabi, kasi lumabas yung pahayag na yan ng Pangulong Marcos dahil pinupush po ng ilang mga regulators natin na gawing uniform o taasan ang penalty sa mga mahuhuling kababayan natin na hindi nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Alright? Okay. Paano nga ba lumabas yung mga basura na yan? Dahil nga po sa bagyo, dahil po sa habagat, dahil sa mga pagbaha. At dahil sa mga bagyo, dahil sa habagat, dahil sa pagbaha, marami na pong napeperwisyo tayo mga kabuhayan, mga kababayan natin. Lumulubog sa tubig ba, sasabayan pa ng basura. At isa sa mga lugar o bayan na talaga na tinamaan na matinding buhos ng ulan at ng habagat, naging sanhi ng malawakang pagbaha, ay ang Cavite. Cavite. Kaya nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang Information Officer ng Cavite Provincial Government. Walang iba kundi si Miss Denise Cahulis dahil ang Cavite po ay nag-declare na ng state of calamity. So, nasa linya na po natin si Miss Cahulis. Ma'am, Miss Denise, magandang umaga at welcome sa Global na Tayo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating mga manonood at makikinig po. Good morning, Miss Denise. So, ma'am, under state of calamity na ngayon ang provincial government ng Cavite? Yes, sir po. By the virtue of resolution number 5059-2026 po. A resolution has declared the province of Cavite under state of calamity due to the widespread adverse effect of the southwest monsoon enhanced by tropical cyclones Luis and Maymay. Alright. Under this state of calamity, ano ba ang maaaring gawin ng provincial government ng Cavite para kagyat na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ng mga Caviteño? Actually, sir, since yung matinding pag-ulan po na nagsimula maghihigit 1 linggo na, ang aming ICS po, headed by the provincial governor and the OPDRRMO, ay naka-blue status alert na po. Ito pong pag-declare po natin ng state of calamity is enhance additional relief operations po at pagtugon po sa mas dumadaming pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng lubhang pagbaha sa buong lalawigan po. Alright. Ilang mga ba, maitanong ko lamang po, ma'am, kung ilang bayan sa Cavite ang hardest hit ng pagbaha? More or less, sir, there are 5 LGUs po na lubhang naapektuhan ng pagbaha. Ito po ang City of Imus, Kawit, City of Bacoor, Tansa and Ternate. Pero po yung ating mga low-lying areas po at coastal areas ay naapektuhan din po ng mga pagbaha. Alright. So sa ngayon po ba, although nakakaranas pa rin tayo ng mga matinding pagbuhos ng ulan at meron pa rin bagyong binabantayan at habagat na binabantayan din, may mga flooded areas pa rin po ba sa Cavite? Lalo na dito sa mga areas o bayan na nabanggit po ninyo? Actually, sir, dahil po kahapon, medyo humupa na po ang patuloy na pag-ulan, humupa na po ang ating mga pagbaha dun sa reported areas po. Even po yung mga tao or displaced families inside evacuation centers ay kumonte na rin po. So sa ngayon po, ilan pang evacuation sites ang nakatayo? When it comes to evacuation sites, kunin ko lang po yung number, sir, pero Okay lang, sige. there are 2,000 families po or 7,000 individuals within 5 municipalities po na nandun pa rin po sa loob ng mga evacuation centers. Alright. And figures kung ilan pa yung mga evacuees? At least families?
Yung 2,000, sir. 2,000, 2,000 families po. 2,000 Opo. families. And 7,000 individuals. 2,000 families o 7,000 individuals. Scattered yan sa iba't ibang mga Yes po. evacuation centers. Okay? Okay. Scattered po sa 5 LGUs po, sir. At wala naman tayo na italang nasawi sanhi po ng pagbaha sa probinsya ng Cavite. Sa pag in terms of naman po na mga reported death po dahil po sa pagbaha, wala po, pero meron po tayong na-report na 2 reported injuries due to vehicular accident po. Pero hindi siya related sa pagbaha. Hindi naman po, sir, pero sa monitoring po namin dito po sa ICS and sa PDRRMO, yun po ang naitala po namin. Now, since may pondo naman po ang provincial government ng Cavite to sustain this state of calamity. May pagdudukutan naman ng pondo. Yes po, sir. Actually po, ang sabi nga po ng aming gobernador on his leadership, patuloy po at on top of it ang provincial government sa pagtugon sa mga nangangailangan at patuloy na nangangailangan ngayon po pagbaha at pag-ulan. Ito pong declaration po natin ng state of calamity sa lalawigan ay mas makakatulong pa po para mas mapabilis po nating tugunan, lalo na po yung mga agricultural damages po na naitala within sa province. And just in case, kung sakaling alam mo lang, ma'am, magkano ba ang pondo pinag-uusapan natin dyan na pwedeng mailagay sa state of calamity? Dito po sa resolution na inaprubahan po ng sanggunian at ng aming mga officials, the state of calamity authorized our governor to utilize the amount of 10 million pesos for the quick response fund of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund to effectively respond to the said calamities po. So, 10 million for the whole of yung mga apektadong lugar, pero ewan ko lang, sa palagay ko baka kulangin. Pero kamusta ang tulong naman sa inyo ng national government? Ano bang dapat gawin at ibigay sa inyo ng national government na kinakailangan po ninyo para matugunan kagad itong inyong state of calamity? Patuloy po ang aming coordination with all national agencies. Ganun na rin po sa mga local government units po. With DSWD po, I believe meron naman pong mga nakapreposisyon na relief goods po sa probinsya po at sa mga local government areas po. And so, DSWD, nakikipag-coordinate naman po sa inyo. DOH, how about DOH po? Yes po, sir. Interagencies po yung aming pag naka-activate po yung ICS po natin, it means po that local government coordinated by provincial government at yung mga national agencies po nasa command center po para lahat po ng mga pangangailangan is mas madali pong tugunan, especially on the actual reports po. Alright. Under state of calamity, kamusta po ang classes? May mga suspension pa rin po ba tayo ng face-to-face classes? Yes, sir. As of today, meron po tayong suspension sa iba't ibang bayan po. Cavite City has suspended their classes in all levels. Ganon din po sa bayan po ng Tansa, City Government of General Trias, City of Bacoor, at Kawit po. Alright. And of course, pero yung government office, tuloy-tuloy pa rin. Lalo na yung mga frontline services. Yes po, sir. Opo. Bukas po ang mga opisina po ng gobyerno ngayong araw na ito. Iyon, sige. Well, Ma'am Denise, ako maraming salamat sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. At unless meron pa ako kayong mahalagang paalala, anunsyo, paunawa sa ating mga kababayan sa Cavite, go ahead po, Ma'am Denise. Sige po, sir. Maraming salamat po. Again, on behalf of the provincial government, I want to inform the public po that our governor is on top of everything. Taus-puso rin po kaming nagpapasalamat sa lahat ng ating rescuers, responders, health and social workers, lalong-lalo na po ang ating mga barangay personnel, ang ating mga frontline service, at lalo na po sa mga media, katulad niyo po, sir, na patuloy na naglilingkod sa kabila po ng patuloy na pagsama
tama ng panahon. Salamat po sa inyong lahat at lagi po naming paalala na patuloy po tayong mag-ingat, magtulungan at manalangin para po sa kaligtasan natin. Sama-sama po nating malalagpasan ito. Maraming salamat po. I believe so. Miss Denise, alam niyo naman ang mga Caviteño, very, very resilient yan. Yung mga Caviteño natin. Maraming salamat, Apo. Miss Denise Cahulis. Thank you so much. Ingat din po kayo, ma'am. Ingat din po kayo dyan. Alright. Bye-bye po, sir. Salamat Bye-bye. po. Okay. Yan, si Miss Denise Cahulis, ang Information Officer ng Cavite Provincial Government. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Nakasama po natin sa production side ang ating executive producer, Miss Jermaine Sison. Sa ating master control, Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si Hero. Kasama rin niya si JP. At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po paki-follow and like ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Gayun na rin, subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel and i-download po ninyo ang PBS e-box radio receiver app sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.